Malamig na inumin baka mo, kailangan niya ng kuryente. Para mag-init ng pagkain, kuryente din. Para maglaba at magplancha, kuryente pa rin. At sa dilim, isang click lang, liliwanag agad. Ganyan kaimportante ang kuryente. Pero teka lang, ang charges ba sa bill ng kuryente nyo maliwanag din? Kapag meron kang binili, binabayaran mo ng buo. Kasi nga naman, nakukuha mo ng buo. Pero sa Meralco at electric cooperatives, iba. Kasi ang kuryenteng hindi mo naman nagamit, kinakailangan mo pa ring bayaran. Ganon. Ito naman hong transmission charge, ang halaga ng binabayaran sa pagtawid ng kuryente mula sa mga power generators patungong receiving point ng mga distribution utilities tulad ng Meralco. Pero hindi dyan nagtatapos ang binabayaran nating bill na hindi naman natin talaga nagamit. Dahil meron ding system loss. Ano ba yung system loss na yan? Mayroong technical na talagang because of the nature of yung produkto na kuryente, mayroon talagang tumatagas kung ito ay padadaloy mo sa mga kawad ng kuryente at dadaan din sa mga transformer. At yung ikalawang uri naman, yung non-technical, ito na yung dahil sa nakaw o kaya ay iba pang mga dahilan. Bakit natin na naman babayaran po yung kuryente na ninakaw? Dapat to bantayan po ng distribution utility yan. Mayroon talagang mga pagkakataon na hindi mababantayan 100%. Mga nahulugan nito, nakakailanganin niya ng mas maraming tao, mas maraming magbabantay. Para mangyari ito, kanya namang babawiin dun sa kanyang singil para sa distribution. Natural po ito sa anumang electric system sa buong mundo. Natural? Ibig sabihin ba niyan no choice kami kundi magbayad ng system loss na yan? Hindi naman tayo nagtatrabaho para sa kanya, tatrabaho tayo para sa pamilya natin. Wala na nga tayong tira, babayaran pa natin. Hindi nakakaw nga nila, bakit tayo magsasabi? Ang mga utilities ay binibigyan ng abilidad na makakolekta para doon sa nawalang kuryente na ito. Ilang porsyento po dapat yon? Ngayon ay 8.5%. Mahirap daw at mahal mag-apply para sa linya ng kuryente sa Meralco. Ito ang karaniwang dahilan ng mga nagnanakaw ng kuryente. Tulad ni Cheryl, presidente ng Quezon City. Ang jumper niya sa mismong kawad ng Meralco nakasabit. Hindi pa kayo takot baka kayo mahuli dyan? Yun nga po sir iisip rin po kami ng gano'n sir, kaya nga po kapag may daraan ng Meralco, alis po kami magtanggal ng sabit sir. Naiintindihan mo ba na parang hindi ata tama ang ginagawa mo? Oo nga sir, naisip na rin po namin yun sir. Ano ang makapagpapa-obliga sa'yo para hindi ka na magnakaw ng kuryente? Yung po magkaroon po kami sir ng option na madali lang po yung proseso, hindi po maraming hihingin sa amin ganito ganyan. As long as yung documentary requirements ay masusumite, hindi ho mahirap mag-apply for electric service. Ipinagbabawal sa Anti-Pilferage Act o Republic Act 7832 ang anumang uri ng pagnanakaw ng kuryente. Ang parusa, 10,000 hanggang 100,000 pisong multa at maaari ring humantong sa pagkakakulong. Alam mo ba na kapag nahuli ka dyan, pwede kang makulong? Ang alam ko lang po sir yung yung pag may nahuling magsasabit mismo. Nito lamang Martes, 18 ng Setyembre, sumama ang pylon ngayon sa pag-iikot ng Meralco Squad para putulin ang mga iligal na koneksyon ng kuryente.